Palag-palag, bounce back ang Gilas Pilipinas. Kayanin kaya ang pure offensive team ng New Zealand? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So matapos ang naging masamang umpisa ng ating national team para dito sa kanilang kampanya this FIBA Asia Cup Championship ay wala tayong ibang kailangan gawin kundi ang mag-move on at maghanda para sa ating susunod na laban. Though naging mas mahirap para sa atin ang gintong medalya dahil nga sa talong yon, ay ang good thing dito ay may chance pa naman para sa ating national team. Ang kailangan lang natin talaga ay manalo sa ating mga susunod na mga laban. Ang daling sabihin, hindi ba? Pero in reality, mahirap yan. Lalo na't ang susunod nating makakatapat ay ang pinakamalakas na team sa ating group, ang isa sa mga powerhouse team sa Asia na New Zealand. This matchup ay may ilang in-upgrade sa kanilang lineup ang Tall Blacks na siguradong mas magpapahirap sa atin. Bago natin silipin ang ilang mga key players ng lineup ng New Zealand, ay dito muna tayo sa mga malalarong absent sa kanilang lineup this Asia Cup champ na good news para sa atin. Yes, sa lineup ngayon ng Tall Blacks ay wala ang dalawang tirador na mga ito. Ito nga ay si Ruben Terangi na kumamada ng 12 points last Gilas New Zealand game at itong si Corey Webster na main man ng Tall Blacks lalo na sa opensa. Good thing yan kahit papano para sa Gilas na wala ang dalawang yan, pero still malakas pa rin ang Tall Blacks kung sana'y nagdagdag sila ng ilang mga offensive player at may pinay-step up silang malalaro na kayang puna ng kawalan nila ng Terangi at Webster. Ito nga'y walang iba kundi ang kanilang 6'2" guard na si Taylor Britt. Kasama din si Britt sa squad na nakaharap natin last Feb window kung sana'y nakapagtala lang ito ng 8 puntos dahil nga nandoon si Webster. Kaya since wala si Corey ngayon ay tangan ni Taylor ang green light upang magbaon ng maraming opensiba sa game. Isa itong legit offensive machine na kayang bumasag ng malakas na depensa inside the paint. Tangan din ang bilis nito ay nakakagawa si Taylor ng mga successful basket attack. Siya ang top scorer sa naging laban nila sa Iraq kung sana'y kumamada ito ng 21 points. Best defender dito ay walang iba kundi si Chris Newsom na dapat maging maingat sa mga fouls. Sunod ay ang 6'5" shooting guard na pamilyar sa atin dahil nga sa naging teammate ito ni Kai Sotto sa NBL ng Australia. Ito nga ay si Mojave King. New addition si King sa Tall Blacks kung sana'y isa pa din ito sa mga puproblemahin ng Gilas sa opensa. In and out kasi ang tangan nitong offensive skills. Sa kanyang debut game kontra sa Iraq ay kumamada lang naman ito ng 18 points. Best defender dito ay si AJ Edu at Justin Brownlee. Sunod ay ang same player na pumatay sa atin last meeting. Ito nga ay si Smith Milner na kumamada ng 25 points kontra Gilas. Isang big man na sobrang shooter. Mantakin nyo 50% 3-point ang percentage nito kontra sa Gilas. Kaya hanggat maaari o kaya dapat ay wag na wag bibigyan ng maluwag na depensa itong si Milner sa labas dahil nga kapag nagkataon ay alam na natin ang mangyayari. At ito ang huli ay ang 6'5" forward na si Carlin Davison. Kontra sa Iraq ay kumamada ito ng 12 puntos kung sana'y kinana nito ng kinana ang depensa ng Iraq sa paint. Best defender dito ay si Tamayo at AJ Edu. Though pure offensive team ang Tall Blacks ay may bagay na mumuntikan ng maglagay sa kanila sa alanganin sa naging laban nila kontra Iraq. Ito nga ay ang maluwag na depensa sa tres na tinake advantage naman ng Iraq kaya sila nakadigit sa puntusan sa third frame. O pwede itong gayahin ng Gilas at kailangan natin dito ay ang tatlo nating masasabi nating best shooter sa team na si Nauftana, Brownlee at KQ. Well, no matter what, matalo o manalo ay suportahan natin ang ating national team sa kanilang magiging laban mamaya kontra sa New Zealand.